Kumusta everyone? Andito na naman akong muli. Welcome back dito sa ating channel. Siyempre, Mama Mia po ang inyong lingkod na inyong tagapaghatid ng kwento sa bawat araw na lumilipas. Kwentong nakaka-inspire, kwentong nagpapatanggal bagot sa buhay, at kwentong nagbibigay ng leksyon na maaari nating matutunan kahit hindi na natin maranasan. Charot! Hello po! Welcome back dito sa ating channel sa mga nagbabalik nating mga subscribers na medyo matagal-tagal na panahon na hindi nakapanood at hindi nakapakinig ng ating mga kwento. Welcome back. Hello naman, kumusta ang buhay mo? Syempre sa mga subscribers natin na walang iwanan, araw-araw nagre-refresh kung meron tayong bagong upload. Hello din. At syempre sa mga bago nating listeners at sa mga bago nating subscribers, welcome! And sana'y magustuhan nyo dito, gaya ng pagkakagusto ko na nandito kayo. Charot lang. Bago ang lahat, atin pong simula ng ating araw, syempre sa mga pabati ninyo dahil alam kong nag-aantay kayo dito. Pero syempre, iiksian na lang natin kasi maraming nang nagre-reklamo Actually, mga 2-3 sila na nagre-reklamo. Hello kay Ronnie Lynn Gabanan. Maraming salamat sa lahat ng mga taga-Romblon. Hello kay Alcora Ukit. Hello naman, maraming thank you sa iyo, Christina Season. JCTV Official. Hello naman. Thank you so much sa pag-appreciate ng ating mga kwento. Hello din kay Merly Labong. Hello sa mga taga Damam Kingdom of Saudi Arabia. Hello sa mga taga Hong Kong. Hello kay Rosana Gasita. And pabati raw sa friend niyang si Kuya Danny. Hi Kuya Danny. Hello rin kay Gerald, kay Marilu. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Elizabeth Lagunday, Joyce Balite, thank you so much sa pakikinig. Gail, ayan, Lilia Stephen, maraming salamat. Ciao daw sa mga Marites ng Parco Borromeo at Lasinggero ng Parco Borromeo. Hello po sa inyong lahat. At sa mga OFWs natin sa may Rome, Italy, hi! Maraming salamat sa inyong pagbisita. Hello din kay Viva OFW sa Singapore. Joanne Kilang from Saudi Arabia. Maraming salamat. Liza Chen. Charlene Baklohan from Saudi. Ang dami-dami naman ng mga taga-Saudi na natin ng mga listeners. Salamat po. Hello din kay Sir Reynaldo de Vera. Maraming salamat. Napakalakas daw ng ulan kahapon. Oo, at nung mga nakaraang araw, kahit malakas ang ulan, ayos lang yan basta't may internet, di ba? May internet tsaka may kuryente. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Hello din kay Rusty Nones or Nonyes, tama po ba? Rusty, maraming salamat. Hello din kay Rom Raiko Baktol. Thank you so much sa inyong pag-appreciate nitong ating channel at sa mga kwentong ating ibinabahagi. So sa lahat ng mga may kwento dyan na nais na mag-share ng kanilang sariling kwento ng buhay, nais makapagbigay inspirasyon sa iba, at syempre, nais makapagbigay leksyon sa iba yung kanilang mga kwento na huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Ang gawin nyo, isulat nyo po yan pagkatapos i-email nyo po kay mamamiacdo0317@gmail.com. O yun lang naman ang pinaka-importante dyan. 'Di ba na mag-i-email kayo kasi yan talagang pinakamahalaga na i-share ninyo ang inyong mga kwento. Dahil sa totoo lang, yung mga pag-share natin ng sarili nating karanasan ay nakakatulong din naman sa iba. Lalo pa yung iba na nandun pa sa punto na nahihirapan pa sa kanilang mga pinagdaanan. Pero ikaw ay napagdaanan mo na yan. Nako, yung kwento mo magiging malaking inspirasyon para magpatuloy sila at para isipin nilang kakayanin nila ang lahat ng mga pagsubok. Char lang. Wag na nating patagalin dahil alam kong excited ka na nitong ating kwento ngayong araw na ito dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga pagbabago na gustong-gusto ng tao. Mga pagbabago na makakapagbigay buhay muli sa kaniyang mundo. Mga pagbabago na makakapagbigay ganda sa kaniyang mga nakikita. Pero meron rin namang mga pagbabago na sa tingin natin ay hindi nakakabuti. Merong mga pagbabago na sa tingin natin ay nakakasama at mga pagbabagong pangit para sa ating paningin. Ikaw,
Anong klasing pagbabago ba ang nangyari sa buhay mo? May mga nagbago ba for the better o for the worst? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga araw-araw na nakaabang sa mga ina-upload ninyong storya. Mama Mia, ako po pala si Max. Bata pa lamang ako, ay alam ko na kung ano ang aking pagkatao. Alam ko na, Mama Mia, nakasali ako sa LGBT community. Oo, ganun ako kabata. Sa amin kasing pamilya ay rampant po yun. May mga tomboy, lesbian, at meron din namang mga gay o bakla. Ako, Mama Mia, noon ay identify myself as bisexual. Kasi nung mga panahon na yun ay nagkaka-crush po ako sa mga kapwa ko lalaki. Meron din naman akong mga nagugustuhan na mga babae. Iniisip ko noon na siguro kaya ko lang gusto ang mga babaeng yun ay dahil naiinggit ako sa ganda nila. Naiinggit ako sa kaseksihan nila. Pero nung high school ako, kailanman ay hindi ako nagkaroon ng girlfriend. Iniisip ko noon, Mama Mia, na siguro nandidiri ako sa babae. Hindi ko talaga ma-imagine noon ang sarili ko na may kasama akong babae. May kahalikan akong babae. May kahawak kamay akong babae. Sure, meron naman yung mga kahawak kamay pero para bang enjoy lang. Friendly lang, ganun. Bakla-baklaan lang. Pero yun talagang may feelings, yun talagang may mali siya. Ayoko talaga sa babae. Sigurado ako noon sa sarili ko. Sigurado ako na ayoko na magkaroon ng kahit na konting koneksyon sa isang babae. Dahil mas gusto ko ang mga kapwa ko lalaki. And all I can say, Mama Mia, is masaya naman ang buhay ko noon. Tanggap ako ng pamilya ko. Tanggap rin ako ng lipunan na kinaroroonan ko. Gaya nga ng sinabi ko, marami po sa angka namin ang belong o part ng LGBT. Kaya hindi na nahirapan ng mga magulang ko na tanggapin ako. Ang totoo niyan, ako po ang nag-iisang lalaking anak sana. Kasi 5 kaming magkakapatid. 4 na babae ang aking mga ate, samantalang ako lang ang nag-iisang lalaki, tapos naging bakla pa. Sinasabi noon ng mga kapitbahay namin na siguro dismayado ang papa ko sa akin. Kasi nga ako lang ang inaasahan niyang magpapatuloy ng aming angkan at apelyido. Pero hindi na yun mangyayari. Kasi nga, si Max ay naging Maxine na. Ang dating lalaki, ngayon pusong babae na. At nung high school ako, Mama Mia, una akong nagkaroon ng boyfriend. Hindi ko siya ka-schoolmate. Galing siya sa ibang school, sa isang private school na all for boys. Ang akala ko nga noon, ang lahat ng pumapasok doon ay talagang straight, talagang lalaki. Pero isang araw, intramurals noon sa aming school, nang may kakilala sila na mga kaibigan din namin ay pumunta sila sa school namin. Doon kami nagkakakilala. 3rd year kami noon, Mama Mia, kaya alam mo na, nasa process of exploration. Nasa panahon kung saan ine-explore ang lahat. Mula sa barkada, mula sa inuman, hanggang sa relasyon. At pagkatapos nga ng intramurals activity namin nung araw na yon, kung kailan kami nagkakilalang dalawa, ay doon po kami pumunta sa kanilang bahay para mag-inuman. Wala daw kasi doon ang kaniyang mga magulang at tanging mga katulong o kasambahay lamang ang nandun. Kaya nag-inuman kami. Pero bago pa man kami malasing lahat, ay bigla na lang kaming nagkaroon ng parang laro-laro lang. Parang spin the bottle, pero hindi naman bottle yung inispin namin noon, kundi ballpen dahil walang botelya na pwedeng umikot sa amin. Isa-isa nang naituro ng ballpen na yon ang mga kasamahan namin sa inuman. Isa-isa nang gumawa ng dare o nagsabi ng truth tungkol sa kanila.
Ako naman, medyo bakla-baklain talaga ako noon. Hindi ako yung tipo ng palalaki-lalaki. Oo, lalaki ang uniforme ko dahil bawal naman na magsuot ako ng pambabae. Pero yung kilos, yung damdamin at yung pananalita ko ay babaeng babae talaga. Hanggang sa nung unti-unti na nga kaming malasing at dun pa talaga ako naturo nung ballpen. Uy Maxine, wag ka nang mag-truth kasi alam naman namin na kahit ayaw mo pang mag-out. Sabi ng isa naming kaibigan. Ano ba kayo? Wala naman akong tinatago kaya ayoko talaga ng truth. Walang ka-challenge. Sabi ko naman. Okay sige, ang gawin mo, halikan mo na lang yung crush mo dito. Sa pisngi ha, sabi ko naman na nag-iinarte. Huwag naman sa lips, baka umayaw eh. Nagtawanan ng lahat. Tapos unti-unti akong lumapit sa kanya. Nung palapit na ako sa kanya ay bigla silang nagtilian. Hahalik na sana ako sa kanyang pisngi nung bigla siyang lumingon sa akin at siya na mismo ang humalik sa labi ko. Lalo pang lumakas ang tilian. Sinasaway na kami noon ng kanilang mga kasambahay dahil baka magalit daw ang mga kapitbahay. Tawanan na kami ng tawanan noon. Pagkatapos nga ng inuman na yun ay naging ka-close ko siya. Hanggang sa sinabi niya sa akin na pareho kami ng nararamdaman. Hindi ko alam noon kung straight ba siya o pareho ko siya. Kasi nga, ang sabi naman ng iba, meron talagang mga straight na lalaki na nagkakagusto sa mga hindi straight. Pero ang sabi naman ng iba, kapag nagkakagusto ka at kapag na-imagine mo ang sarili mo, doing the thing sa kapwa mo lalaki, ibig sabihin, hindi ka tunay na lalaki. Nanligaw nga siya sa akin hanggang sa naging kami. Palihim lang ang aming relasyon. Tanging mga close friends lang namin ang nakakaalam dahil hindi pa siya out sa kanyang pamilya. Samantalang ako ay malayang-malaya naman. Lalo pa at mamamiya na dun siya nag-aaral sa isang exclusive school for boys. Kaya hindi talaga pwedeng malaman dun sa eskwela nila kung ano ang kanyang tunay na pagkatao. Baka pagtripan pa siya at baka ibuli pa ng kaniyang mga schoolmates. Pero hindi rin nagtagal ang relasyon namin na yon. Pero masasabi kong masaya ang relasyon na yon. Yun ang puppy love ko. Yun ang first love ko. Lahat ng una ko sa kanya ko naranasan. Pero Mama Mia, hindi pa po kami gumawa ng mga ganong bagay dahil pareho pa po kaming walang alam sa bagay na yon. Pareho pa po kaming nangangapa sa relasyon ng parehong lalaki. Hanggang sa lumipas ang mga taon, nagkaroon na rin ako ng iba't ibang mga boyfriends. Kaya nga nasabi ko noon sa sarili ko na siguro nga ganito talaga ang pagkatao ko. Wala na ako sa confusion stage. Kumbaga, confirm na. Isa akong miyembro ng federasyon. Hanggang sa sinabi ko noon sa sarili ko na magpo-full pledge na talaga ako sa pagkatao ko. Kaya lang Mama Mia, isang pangyayari ang nakapagpabago sa akin. Isang pangyayari ang nakapagpabago ng mga bagay na gusto ko. Isang pagbabago na akala ko dati ay imposible talagang mangyari sa akin. Mama Mia, hindi ko alam kung paano ako na in love sa aking kabarkada. Itago na lang natin siya sa pangalang Sam. Mama Mia, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo na si Sam po ay babae, hindi siya lalaki. Grade 6 pa lamang ako nung magkakilala kaming dalawa. Isa po siya sa mga closest friend ko. Ang akala ko nga noon ay katulad ko siya na member ng federasyon, na member ng LGBT. Kasi kung gaano ako ka-feminine ay gano'n naman siya ka-masculine. Parang ang nagkapalit kami ng katawan eh. Sabi ko nga sa kanya dati, ang lalaki-lalaki niyang umasta sa babaeng tao siya. Samantalang ako naman kalalaking tao pero maarte. Kalalaking tao pero mahilig sa lipstick. Sabi ko nga sa kanya noon, siguro nagkapalit talaga kami ng mga katawan.
At mula nga noon, dahil nga napagkakatuwaan kami ng aming mga kaklase, ay naging close kaming dalawa. We had the best 6 years of our life. Kasama kasi kami nung grade 6 hanggang sa graduate ako ng high school. Pero unfortunately, Mama Mia, ay hindi na kami nagkita nung nag-college na kaming dalawa. Kasi nasa ibang bansa na po siya nag-aaral. Samantalang ako nanatili dito. Samantalang ako nanatili sa isang public school. Wala kasi talagang kakayanan ng mga magulang ko sa mga ganun eh. May private school nga sa Pilipinas, hindi nila ako mapag-aral, dun pa kaya sa ibang bansa. Samantalang si Sam, Mama Mia, ang kanyang mga magulang ay pareho pong residente na sa ibang bansa. Ang totoo ay natagalan lang talaga siyang mapetisyon dahil may mga problema sa papeles niya. Hindi kasi siya anak ng kanyang papa. Kumbaga anak siya ng mama niya sa pagkadalaga kaya medyo nahirapan sila. Kinailangan pang ampunin ni Sam ng kanyang stepfather para madala nga siya doon sa ibang bansa. Though pareho naman talagang Pilipino ang mga magulang niya. Pilipino din ang stepfather niya. Akala nga namin doon ay hindi na talaga maa-approve yung kanyang mga papeles. Nung mga panahon na hindi pa kami masyadong close ni Sam, ang sinasabi niya ay gusto na niyang sumama sa mama niya. Kaya lang, nung naging ka-close ko na siya, ay ayaw naman niya na ma-approve ang kanyang mga papeles. Dahil daw sa akin. Dahil mas nakaramdam siya na may pamilya siya sa bahay namin. Tanggap din kasi siya ng mga magulang ko bilang aking best friends. Kaya naman masasabi ko talaga, Mama Mia, na meant to be ang friendship naming dalawa. Na kami yung soulmate, though parang platonic yung relationship namin. Friendship lang talaga, no malice and no intimacy. Pero kahit na hindi na siya dito sa Pilipinas nag-aaral, ay we promised na mananatili ang aming komunikasyon dalawa. Even though ang layo-layo na namin sa isa't isa, mananatili na kami lagi ang magkasama. Mama Mia, nung nag-college na nga ako, ay miss na miss ko na si Sam. Siya kasi lagi ang kasama ko noon. Kahit na ang dami kong mga bisexual na friend, iba pa rin talaga ang bonding naming dalawa ni Sam. Iba pa rin talaga ang pagkakaibigan naming dalawa. Masasabi nga na para kaming kambal tuko. Hindi raw maipaghiwalay. Which is totally true naman. Kaya lang, meron talagang mga pagbabago na kailangan naming yakapin. Tulad ng pagbabago ni Sam, ng pagbabago niya ng lugar, ng pagbabago ng kanyang mundo. Oo, Mama Mia, may mga nagbago talaga kay Sam. Hindi na siya yung Sam na dati kong nakaka-chat. Hindi na siya yung Sam na araw-araw kong nakakausap. Hindi na siya yung Sam na hindi kumpleto ang araw kapag hindi kami nagchismisan at nagkwentuhan. Ako naman, Mama Mia, lagi ko siyang chinachat. Dini-DM ko nga siya sa Twitter at Instagram. Naghahanap talaga ako ng paraan para lang makausap ko siya. Naghahanap talaga ako ng paraan para lang mai-update ko siya at mai-update niya ako. O diba? Para kaming mag-boyfriend. Sabi nga ng papa ko noon, kung hindi niya lang talaga alam na binabae ang puso ko, iisipin niya raw talaga na may gusto ako kay Sam. Iisipin niya raw talaga na mahal ko ang best friend ko. Kaya lang lagi akong napapaiyaw kasi nga ayoko sa babae. Nung nag-college ako ay iba't ibang lalaki ang nakarelasyon ko. May mga nagtagal, meron rin namang hindi. Pero sa lahat ng yon, ang constant ko lang talaga ay si Sam. Kaya lang nagbago siya. Hindi na siya yung dating Sam na lagi kong nakakausap at nakakasama. Hanggang sa magbakasyon nga sila dito sa Pilipinas. Dahil nga kapitbahay lang namin ang tita niya ay nagkita ulit kami. Nagkasama at para bang walang namagitang ilang taon sa amin. Tawang-tawa pa rin kami sa isa't isa. Enjoy na enjoy pa rin kami sa company ng bawat isa. Pero Mama Mia, ang sad part lang, bago po umalis si Sam ay nagkaroon siya ng karelasyon. Walang iba kundi isa rin sa aming mga kabarkada.
Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko noon. Sabi ko sa sarili ko, normal lang naman na magkaroon na ng karelasyon si Sam kasi nga maganda naman siya, mabait pa. Pagkatapos, alam ko na marami ding magkakagusto talaga sa kanya dahil sa kanyang ugali. Pero ewan ko ba kung bakit masakit na masakit sa parte ko. Siguro dahil isa lang din sa mga kabarkada namin ang kanyang naging boyfriend. Itago na lang natin ang kanyang boyfriend sa pangalan na Nathaniel. Si Nathaniel, Mama Mia, ay isa din sa mga lalaking tumanggap sa pagkatao ko. Meron kasi talagang mga lalaki kaming mga kaibigan dati o kaya yung mga schoolmate na pinandidirihan ng pagkatao ko. Inaayawan ako. Ang akala kasi nila na kapag nakikipagkaibigan ako sa mga lalaking straight ay relationship na agad ang habol ko. Ang akala kasi nila ay gusto ko lang talagang lumandi. Pero iba si Nathaniel. He never judged me. Kaibigan talaga ang turing niya sa akin. Kaya naman medyo nakokonsensya ako dahil may mga pagkakataon na hinihiling ko na sana maghiwalay silang dalawa ni Sam. Kasi ilang araw bago bumalik si Sam sa ibang bansa, Mama Mia, ay wala na kaming masyadong naging time sa isa't isa. Tanging silang dalawa na lang lagi ni Nathaniel ang magkasama. Tanging silang dalawa na lang lagi ang pumupunta sa kung saan-saan. Nakikita ko na rin silang naghahawakan ng kamay, nagyayakapan. Pagkatapos, nakikita ko rin na humihilig na sa balikat ni Nathaniel si Sam. Inisip ko noon, Mama Mia, ano kayang pakiramdam kung sa akin yun ginagawa ni Sam? Pero kapag tumatagal naman ang isipin na yon ay napapayak na lang ako sa sarili ko. Gina-justify ko na lang ang nararamdaman ko. Sinasabi ko na siguro naninibago lang ako dahil ako naman talaga ang close na close dati ni Sam. Bakit ngayon ay si Nathaniel na? Ano ka bang gaga ka? Natural si Nathaniel talaga ang gagawa niya ng mga bagay na yon kasi si Nathaniel naman talaga ang boyfriend niya. Paalala ko noon lagi sa sarili ko. Actually, Mama Mia, nung una ay hindi ko pa alam na silang dalawa pala ni Nathaniel. Nung una ay wala silang balak na ipaalam sa buong barkada ang kanilang relasyon. Kaya lang nahuli sila ng isa naming kabarkada. Doon na corner sila, kaya wala na silang nagawa kundi umamin na lang. Ang totoo daw ay matagal na silang nagkaka-chat ni Nathaniel. Ang totoo daw ay matagal na silang nag-uusap online at matagal na silang nagkaaminan ng kanilang feelings sa isa't isa. Pero they kept it to themselves. Hindi nila sinabi sa iba. Nagtampo pa nga ako noon kay Sam. Akala ko kasi best friend niya ako. Pero bakit hindi man lang niya sinabi sa akin na may mga ganun na pala silang usapan ni Nathaniel? Bakit hindi man lang niya inamin sa akin na may napupusuan na pala nila ang isa't isa? Napakasakit noon, Mama Mia. Napakasakit noon sa side ko kasi nga best friend ako ni Sam pero pinaglihiman niya ako. Ewan ko kung normal pero I was miserable nung nalaman ko ang bagay na yon. Ewan ko kung dapat. Yung iba ko na lang na mga kaibigan ang nagko-comfort sa akin. Though wala silang alam kung bakit ako umiiyak, kung bakit ako nalulungkot. Ang akala nila ay may boylet ako na hindi ako gusto. Ang akala nila may napupusuan akong lalaki na ayaw sa mga pusong babaeng katulad ko. Ang hindi nila alam, mga kabarkada lang din namin ang dahilan kung bakit ako nasasaktan. I never told anyone about my feelings kasi kahit ako ay hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kaya alam ko, ine-expect ko na walang ibang makakaintindi sa akin. Ako nga hindi ko maintindihan ang sarili ko, yung iba pa kaya? Yun ang nasa isip ko noon, kaya wala talaga akong pinagsabihan. I might kept it to myself until I die, sabi ko sa sarili ko. Noong matapos na nga ang bakasyon ni Sam at umuwi na siya sa ibang bansa, ay nagpatuloy pa rin ang kanilang relasyong dalawa ni Nathaniel.
Oo, nasasaktan pa rin ako. Oo, wini-wish ko pa rin na sana hindi na lang sila nagkaroon ng relasyon. Pero as time goes by, nare-realize ko na mas importante sa akin ang kasiyahan ng best friend ko. Mas importante sa akin na masaya si Sam. Kaya hinayaan ko na lang na silang dalawa ni Nathaniel at hindi na ako ang number one sa kanyang priority. Hinahayaan ko na lang kahit may mga pagkakataon na hindi niya nasasagot ang mga chat ko at ang mga tawag ko. Naiintindihan ko kasi Mama Mia na mas importante na sa kanya ngayon si Nathaniel. Pero isang pangyayari po ang makapagpapabago pala ng lahat. Year 2018 Mama Mia, na-diagnose po si Nathaniel na may sakit siya sa utak. Hindi po pagkabaliw ha. Meron po siyang brain aneurysm. Kung ano yon, search nyo na lang po dahil mahirap i-explain. Dahil kahit ako ay hindi ko talaga alam kung ano ang sakit na yon. Walang lunas ang sakit na yon. Yun lang ang alam ko. At sinabi ng doktor sa pamilya ni Nathaniel na nabibilang na lang ang araw niya dito sa mundo. Oo, Mama Mia. Parang meron ng countdown para sa buhay ni Nathaniel. Masakit na masakit yun para sa aming buong barkada. Lalo na para kay Sam syempre. At ako din naman, Mama Mia, ay nasasaktan kasi alam ko na masasaktan si Sam sa mga pangyayari. Alam ko na hindi niya kakayanin ang mga pangyayari kapag ganon. Mama Mia, we were really devastated when we knew about Nathaniel's condition. Pero si Nathaniel, Mama Mia, pinatawag niya kami buong barkada. Meron siyang kakaibang request sa amin. Mama Mia, ang sabi ni Nathaniel ay wag daw naming ipaalam kay Sam ang totoo. Wag daw naming ipaalam kay Sam ang tungkol sa kanyang sakit. Bakit naman? Karapatan naman ni Sam na malaman yun, sabi ko. Pero ang rason ni Nathaniel, Mama Mia, ay ayaw niya raw na makitang nahihirapan si Sam. Ayaw niya raw makita na nasasaktan ng babaeng pinakamamahal niya. Doon ako naiyak, Mama Mia. Doon ako naiyak dahil inisip ko pa noon na napaka-selfish ko pala nung hiningi ko na sana hindi sila magtagal. Napaka-selfish ko pala nung hiningi ko na sana hindi na lang sila naging mag-boyfriend at girlfriend. Mahal na mahal pala talaga ni Nathaniel si Sam. Mama Mia, sakto naman na nung na-diagnose po si Nathaniel ay umuwi ulit ng Pilipinas sina Sam kasama ang kanyang mga magulang. May kaya kasi talaga sila sa buhay kaya kung gugustuhin nila na magbakasyon ay makakapagbakasyon sila. Noon ay inulit na naman ni Nathaniel ang hiling niya sa amin na huwag sabihin kay Sam ang tunay niyang kalagayan. Alam mo ba kung gaano kahirap yun, Mama Mia? Hirap na hirap kaming lahat na itago yun kay Sam, lalo na ako. Hindi kasi ako sanay na nagsisinungaling sa best friend ko. Pero Mama Mia, ang sabi niya, he wanted to spend the rest of his day with Sam. Yung bang nagbabanding lang sila? Yun bang masayang masaya lang sila? Yun bang walang alam si Sam na may pinagdadaanan na pala si Nathaniel? Pinipilit ngumiti ni Nathaniel, pinipilit niyang magpakalakas at pinipilit niyang wag ipahalata kay Sam na may iniinda siyang sakit. Hindi alam ni Sam, Mama Mia, na many times na magkasama sila ni Nathaniel ay in pain ng boyfriend niya. Gustong gusto ko talagang sabihin yun kay Sam. Kaya lang, nangako ako kay Nathaniel. Ayoko po na ma-shock si Sam kapag nangyari na ang kinatatakutan naming lahat. Pero nire-respeto ko rin ang hiling at desisyon ni Nathaniel. Siyang may sakit, siyang karelasyon, kaya call niya dapat kung ipapaalam niya at kung kailan niya ipapaalam kay Sam ang totoo. Pero dumating na ang araw, Mama Mia. Dumating na ang takdang araw at oras ay hindi pa rin nasasabi ni Nathaniel kay Sam ang tunay na dahilan at ang tunay niyang sakit.
Tandang-tanda ko pa noon, Mama Mia. Hapon yon. Nasa bahay lamang ako. Biglang tumawag sa akin ang isa sa mga kabarkada namin. Nag-text daw sa kanya ang mga magulang ni Nathaniel. Wala na raw si Nathaniel. Kinuha na raw siya. Ako naman noon, Mama Mia, ay tinanong siya kung alam na ni Sam pero wala pa raw nagsasabi. At dahil nga best friend ko si Sam, ayoko siya na malaman niya sa ibang paraan kaya ako na ang kumontak sa kanya. I contacted her right away pagkatapos ako ang nagsabi sa kanya na wala na si Nathaniel. Wala na si Nathaniel, Sam. Wala? Anong ibig mong sabihing wala? Nawawala si Nathaniel o umalis si Nathaniel? Magkasama pa nga kami kahapon sabi niya. She was confused, Mama Mia. Lalo pa nung sinabi ko sa kanya ang totoo. Nung sinabi ko na patay na ang boyfriend niya. Naguguluhan daw siya. Kasi wala naman daw talagang signs masyado si Nathaniel na may sakit siya. Ang sabi niya, ayos na ayos pa nga raw si Nathaniel kahapon habang magkasama sila at nagtatawanan at nagkukwentuhan. Ang sabi niya, hindi niya raw alam na may pinagdadaanan ng boyfriend niya. Sana nalaman ko. Para naman nadamayan ko siya. Para naman nakihati ako sa dalamhati at sakit na nararamdaman niya. Sana man lang nayakap ko pa siya ng mas matagal. Sana man lang hinawakan ko pa ng mas matagal ang mga kamay niya. Masikip na masikip ang dibdib ko noon. Hindi talaga ako mapakali. Nasasaktan ako habang nakikinig ako kay Sam. Nasasaktan ako habang pinakikinggan ko ang pag-iyak niya. Mama Mia, nagkita kaming dalawa noon. Niyakap ko siya, sinamahan ko siya. Sinamahan ko siyang nagdalamhati. Nagalit pa siya sa amin nung una nung malaman niya na matagal na naming alam ang tungkol sa sakit ni Nathaniel. Pero paulit-ulit akong nagpaliwanag sa kanya. Paulit-ulit akong nagsabi sa kanya na nirerespeto at nirespeto lang namin ang hiling noon ni Nathaniel na makasama siya ng masaya pa. Pero hindi naging madali kay Sam ang lahat. Hindi naging madali sa kanya, Mama Mia, lalo pat hindi man lang siya nakarating at hindi man lang siya nakapag-attend ng libing ni Nathaniel. Oo, nandun siya ng ilang araw sa burol. Oo, nandun siya. Sinamahan ko siya. Nakipagluksa siya sa mga magulang at mga kapatid ni Nathaniel. Pero dumating kasi ang flight niya pabalik sa ibang bansa. Mama Mia, natagalan po ang paglilibing kay Nathaniel dahil inantay pa ang iba nilang mga kamag-anak. Kaya hindi na po yun naabutan ni Sam. Umiiyak pang nakikiusap noon si Sam sa kanyang mga magulang na i-rebook ang ticket. Sinubukan naman nilang i-rebook pero hindi na pwede. Hindi na pwede dahil meron daw pong mga pangyayari na hindi na iiwasan. Kaya napilitan si Sam na umuwi na lang sa ibang bansa nang hindi man lang nakakasama si Nathaniel hanggang sa huling sandali nito sa mundo. Hindi man lang niya naihatid sa huling hantungan si Nathaniel kasi nga 2 araw bago mailibing ang kaibigan ko ay umuwi na sa ibang bansa si Sam. Hindi na siya pinayagan. Hindi rin siya pinayagan ng mga magulang niya na mag-rebook nang siya lang mag-isa o magstay doon at kumuha na lang ng iba pang ticket. Hindi pa kasi sanay si Sam na mag-travel na siya lang mag-isa. I just hope, Mama Mia. I just hope and pray at lagi kong pinaalalahanan si Sam na huwag siyang magpadala sa lungkot niya. Natatakot kasi ako na baka may gawin siya na masama sa kanyang sarili. Natatakot ako na baka saktan niya ang sarili niya dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Mama Mia, kilala ko pa naman si Sam. Kapag may problema siya, ay inaatake siya ng kanyang anxiety at depression. Meron din po siyang tendency na saktan ang kanyang sarili. May nangyari na po dati na parang nagkahiwalay sila ng dati niyang nobyo at muntik na talaga niyang tapusin ang buhay niya. So I was worried.
Talagang nag-aalala ko. Kaya kahit na nakauwi na siya dun sa ibang bansa, ay halos oras-oras ko pa rin siyang kinokontak. Magkaiba po ang aming oras. Yung gabi dito sa Pilipinas ay halos umaga naman sa kanila. Kaya naman Mama Mia, malaking sakripisyo talaga yun para sa akin. Pero hindi ko ininda yun. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko pwedeng pabayaan si Sam. Lagi ko siyang kinokontak, lagi ko siyang kinukulit. Lagi ko siyang sinusubukang mapasaya. Hanggang sa Mama Mia, lumipas ang mga buwan. Hanggang sa lumipas nga ang halos 1 taon nung sinabi ni Sam sa akin na parang okay na siya. Magkausap kami noon sa video call. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Ayos na ako. Salamat dahil lagi kang nandyan. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. She told me that she have already moved on. Pero Mama Mia, kahit sabihin pa niya yon ng ilang ulit sa akin, ay nakikita ko pa rin kahit sa video call lang sa kanyang mga mata na malungkot pa rin siya. Hindi ko nakikita ang okay na siya. Nakikita kong masakit pa rin sa kanya. It was heartbreaking looking at her like that. Pero Mama Mia, alam kong malakas si Sam. Nakayanan niya ng halos 1 taon kaya alam kong makakayanan pa niya ang ilang buwan. Alam kong she kept trying. She's trying to accept the fact na wala na talaga, little by little. Alam ko deep inside strong siya. Alam kong kakayanin niya. One day Mama Mia, makalipas ang ilang buwan, ay nag-DM sa akin si Sam. Sabi niya miss na raw niya ako. Sabi ko naman, hindi ko siya namimiss. Talaga? Hindi mo ko namimiss? Sayang, nasa labas pa naman ako ng bahay niyo ngayon. Ano? Anong nasa labas ka ng bahay namin? Pagkatanong ko nun sa chat ay bigla akong tinawag ng nanay ko. Max! Max! Andito ang best friend mong si Sam, nakauwi na pala. Mama Mia, wala pa akong ligo at wala pa akong toothbrush nun. Ang ginawa ko na lang ay nagmumug na lamang ako ng mouthwash tsaka dali-daling nag-spray ng perfume tsaka nagbihis at lumabas. Gulat na gulat si Sam nung makita niya ako. Hoy, ano yung suot mo? Naging tomboy ka na ba ngayon? Tanong niya sa akin habang tumatawa. Nakapanlalaking t-shirt kasi ako, naka-jersey pa ako, na pambaba. Pagkatapos ay naka-clean cut pa talaga ang buhok ko na panlalaki. Bakit? Bakit mo naman ako tinatawag na tomboy? Bakla ako, 'di ba? Sabi niya. Tingnan mo nga yung forma mo sa salamin. Lalaking lalaki ka na. Biro niya sa akin. Pero totoo yun, Mama Mia. Mula kasi nung mamatay si Nathaniel ay pinangako ko sa sarili ko na kahit malayo ako ay gagampanan ko ang isang role bilang protektor ni Sam. Yun kasi ang pinangako ko noon kay Nathaniel. Nagagawin ko ang lahat, maprotektahan ko lang si Sam kahit na nasa malayo ako. At ewan ko ba Mama Mia, pero parang may urge sa sarili ko na para bang gusto kong magpakalalaki para kay Sam. At yun nga ay nagsimula sa pag-break ko noon sa boyfriend ko. Oo, bago mamatay si Nathaniel ay meron akong boyfriend. Kahit naman nasaktan ako nung naging silang dalawa ni Sam ay hindi naman tumigil ang love life ko. Kasi nga dati ay hindi ko pa matanggap na ibang klaseng pagmamahal ang nararamdaman ko sa best friend ko. Dati iniisip ko at ginajustify ko pa sa sarili ko na nagsiselos lang ako dahil hindi na ako priority ni Sam. Kaya nagbo-boyfriend pa rin ako. Pero nung mamatay si Nathaniel, Mama Mia, ay hiniwalayan ko na talaga ang boyfriend ko kahit magdadalawang taon na rin kami noon. Nagulat din ang boyfriend ko nung mamatay si Nathaniel, yung ex ko pala nung mamatay si Nathaniel, na nagbago ako ng image. Unti-unti akong nagpakalalaki. Kaya gulat na gulat si Sam nung makita niya ako. Yung papa ko naman ay tuwang-tuwa. Kahit pa nga sabihin natin na tanggap ako ng papa ko, ay nakita ko talaga ang kakaibang saya sa kanyang mga mata nung makita niya ang pagbabago ko sa pisikal kong anyo.
Ibig sabihin ba magiging paminta ka na? Sabi ni Sam na nakangiti pa rin. Ewan, di ko alam, sabi ko. Halika, baba tayo. Kain tayo ng street foods, namimiss ko na eh. Kaya yun, bumaba kami Mama Mia. Kahit mapait pa ang panlasa ko noon kasi kakalaklak ko lang ng mouthwash, ay sinamahan ko pa rin siyang kumain. Ewan ko ba, mapait para sa akin yung mga Adidas at isaw na kinain namin. Dahil nga siguro yun sa mouthwash. Pagkatapos noon ay nag-stroll pa kami sa pinakamalapit na park na madalas naming tambayan noon. Nag-uusap kaming dalawa. Hanggang sa naibalik namin ang dati naming closeness. Nung gabi na yun, Mama Mia, ay nakipag-inuman pa sa akin si Sam sa bahay namin. At nakatulog pa talaga siya sa kwarto ko. Lasing na siya noon. Umiyak siya. Ang sabi niya ay namimiss pa rin daw niya si Nathaniel pero hindi na raw ganun kasakit. Naiisip lang niya na napaka-unfair pala talaga ng buhay. Dinamayan ko siya. At nung makatulog na nga siya sa sobrang kalasingan, Mama Mia, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko maialis ang pagtingin ko noon kay Sam. Hinaplos ko ang kanyang noo. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Ewan ko ba pero gandang-ganda ako sa kanya nung gabing yun. Well, maganda naman talaga si Sam pero di hamak naman na mas marami kaming mga kaibigan na mas maganda sa kanya. Kaya lang, nung gabing yun, di ko alam kung epekto ng alak o ng kung ano, pero nagagandahan talaga ako sa best friend ko. Parang may nag-uudyok sa akin na halikan siya, pero pinigilan ko ang sarili ko. Umalis ako, pumunta ako ng banyo at umihi. Pagkatapos noon ay kumuha ako ng bimpo at tubig. Pinunasan ko ang noo ni Sam. Pinunasan ko rin ang mukha niya para matanggal ang makeup niya. Hindi kasi talaga maganda kapag nakakatulugan mo ang makeup. Kaya tinanggal ko yon. Nilagyan ko pa siya ng mga skincare na meron ako. Kasi kahit na nagpapakalalaki ako ng itsura Mama Mia, hindi ko naman pinapabayaan ang skin ko. Pagkatapos noon, ay nilagyan ko siya ng lip gloss. Pero ewan ko ba, hindi ko na napigilan ang sarili ko Mama Mia. Ewan ko pero may sa kung anong demonyo ang bumubulong sa akin na ilapit ko ang labi ko sa labi ni Sam. Oo, Mama Mia. Dahan-dahan. Halos hindi ko na namalayan ng mundo. Ang tanging nakikita ko na lamang ay ang napakagandang Sam sa harapan ko. At ang tanging naririnig ko na lamang ay ang bulong sa isipan ko na halikan mo si Sam. At ang malakas na dagundong ng aking puso sa sobrang kaba. Hindi ko na alam kung anong ginagawa ko noon. Basta naramdaman ko na lang na dumampi ang labi ko sa labi ni Sam. Napakalambot ng labi niya. Pinakamalambot sa lahat ng labing nahalikan ko. Siguro iba talaga ang lambot ng labi ng babae, sabi ko sa sarili ko. O di kaya naman ay dala yon ng lip gloss na pinahid ko sa kanya. Hinalikan ko pa siya ng isa, hanggang ng isa pa. Pero sinaway ko na ang sarili ko. Tama na yon, mukhang tinitake advantage ko na ang kaibigan ko. Kung kailan ako titigil na sana sa paghalik at aangat na sana ako at aalis na doon sa kama Mama Mia, ay bigla na lang kinabig ni Sam ang batok ko. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako ng madiin na madiin. Naghalikan kaming dalawa. Akala ko nga noon Mama Mia ay tulog na tulog si Sam. Akala ko nga noon ay hindi niya namamalayan ang ginagawa namin, kaya kahit nagugustuhan ko ang paghahalikan namin ay pinipilit ko talagang tigilan yon. Pinipilit kong kumuwala sa kanyang pagkakahawak sa aking leeg. Huwag kang umalis, please. Max, huwag kang umalis. Pagkasabi niya noon ay gulat na gulat ako at napamulat. Nung minulat ko ang mga mata ko ay mas lalo akong nagulat dahil nakamulat din pala ang mga mata ni Sam habang naghahalikan kaming dalawa. Sasagot pa sana ako nung bigla siyang pumikit at saka pinagpatuloy ang paghalik sa akin.
Pinag-igi pa niya ang paghalik niya na para bang nang-aakit. Ako naman, Mama Mia, sa hindi ko maintindihan kung anong demonyong sumapi sa akin, ay na-enjoy ko ang paghalik no ng best friend ko. Kung dati nung kabataan ko ay iw na iw ako kapag naiisip kong nakikipaghalikan ako sa babae, ngayon, Mama Mia, ay parang na-enjoy ko yon. Hanggang sa tinulak ako ni Sam na ako na ang napahiga sa kama ko. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay bigla siyang naghubad sa harapan ko. Gulat na gulat ako. Hindi sa ginawa ni Sam, kundi sa reaksyon ng katawan ko. Sa reaksyon ng sarili ko. Bakit ganito? Bakit nati-turn on ako sa best friend ko? Bakit nati-turn on ako kay Sam? Bakla ako, di ba? Bakla ako kaya dapat lalaki at nakakapagpagising ng katawan ko. Pero bakit ngayon gising na gising ako? Walang niyang alak na to. Alak siguro talaga ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito, sabi ko noon sa sarili ko. Mama Mia, wala na nga akong nagawa kundi pagbigyan ng katawan ko. Oo. Nung nag-initiate na si Sam, ay tinanggal ko na lahat ng pag-aalinlangan sa sarili ko. Tinanggal ko na lahat ng pag-aalinlangan na meron ako sa puso ko at niyakap ko na si Sam. Hinalikan at pinaligaya ko ang best friend ko nung gabing yon. Mama Mia, 2 ulit siguro na may nangyari sa amin. 2 o 3? Ewan, hindi ko na alam at hindi ko na matandaan. Basta nakatulog ako sa sobrang pagod. Nung magising ako ay wala na si Sam sa tabi ko. Nung magising ako, ay mag-isa na lang ako sa kwarto. Pagkatapos ay naka-boxers na ako. Iniisip ko pa kung kailan ko na isuot ang boxers ko. Iniisip ko pa kung panaginip lang ba ang lahat ng yun o talagang nangyari yon. Naguguluhan na ako noon. Kung talagang nangyari yon, bakit wala sa tabi ko si Sam? At kung talagang nangyari yon, bakit naka-boxers pa rin ako hanggang ngayon? At dami-dami kong tanong sa sarili ko na hindi ko alam ang sagot. Sumasakit na rin ang sentido ko noon dahil siguro sa nainom kong alak. Nagbihis ako at pagkalabas ko ay inaya na ako ng mga magulang ko na sumabay sa kanilang mag-umagahan. Ma, nakita niyo pa ba si Sam? Tanong ko. Sam? Bakit? Dito ba natulog si Sam? Tanong din ng papa ko. Hindi ko alam eh. Basta ang natatandaan ko, nag-inuman kami kagabi tapos nagising na lang ako na wala siya. Pagsisinungaling ko. Well, hindi naman talaga technically pagsisinungaling yun, di ba? Pagtatago lang ng totoo. Ewan ko kung pareho yun, Mama Mia. Dahil hindi ko sinabi at hindi ko isinali sa kwento ko sa mga magulang ko ang mga nangyari nung gabing yun. Pagkatapos nun ay nag-almusal ako at naligo. May hangover pa rin ako nung kinuha ko ang cellphone ko at chinat ko si Sam. Sam, san ka? Gala tayo, sabi ko. Pero hindi niya ako pinansin. Ni scene zone ay wala. Hindi din siya online. Sam. Sam. Ilang beses pa akong nag-chat sa kanya, Mama Mia. Siguro nakasampung mensahe ako sa kanya pero ni isa ay wala siyang nireplyan. Ni isa ay wala siyang sinin. Kaya naman naisip ko na siguro nagpapahinga dahil sa hangover. Pero lumipas na lang ang 2 araw ay hindi pa rin ako kinokontak ni Sam. Hindi ko na alam noon kung anong nangyayari. Hindi ko na alam kung may nagawa akong mali o kung ano. Basta ang alam ko ay nasasaktan ako. Bakit hindi ako kinokontak ni Sam? Gusto ko siyang puntahan sa bahay ng tiyahin niya pero nahihiya ako. Hanggang sa 3 araw, wala pa ring Sam na nagparamdam. Ba't andito ka pa? Tanong ng mama ko. Po? Bakit po? Ba't andito ka pa? Di ba ngayon yung flight ni Sam pabalik sa ibang bansa? Ngayon po? Oo, hindi ba niya sinabi sa'yo? Ilang araw lang kasi ang bakasyon niya dito dahil may inasikaso lang ang mama niya. At ngayong araw ata sila babalik. Ang alam ko nasa 10 AM yung flight nila. Talaga mag-aalas 9 na, Mama.
Kaya nga nagtatanong ako kung bakit ka nandito. Kalimitan hinahatid mo yung kaibigan mo dun sa eroplano ah. Dali-dali akong bumaba at pumunta doon sa bahay ng tita ni Sam. Pero kahit anong tao po ko ay wala pa ring sumasagot, Mama Mia. Hanggang sa isa rin naming kapitbahay ang nakapagsabi na kaninang 6:00 ng umaga pa raw sila umalis para ihatid sa airport si Sam at ang mama niya. Mama Mia, hindi ko na po naabutan si Sam doon. Pinilit ko pa ring pumunta ng airport pero pinigilan ako ng mama ko. Hindi ko na raw aabutan si Sam sa sobrang traffic. Hindi ko na raw aabutan ng kaibigan ko kaya i-chat ko na lang daw at tawagan ko na lang daw via video call. Yun ang ginawa ko. Chinat ko siya pero hindi siya online. Tinawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Maging ang kanyang roaming number, Mama Mia, ay hindi rin makokontak. Kaya naman nasasaktan ako noon. Umalis si Sam nang walang paalam. Dahil ba sa nangyari sa aming dalawa? Dahil ba galit siya kung bakit tinake advantage ko ang kalasingan niya? Hindi ko na alam noon ang iisipin ko. Mama Mia, ilang beses ko pa siyang kinontak pero hindi talaga. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo, walang Sam na nagparamdam sa akin. Tinanong ko ang iba naming mga kaibigan. Nagtatrabaho na rin pala ako sa mga panahon na ito, Mama Mia. Kaya mahirap na at hirap na akong hagilapin ng iba naming mga kaibigan kasi lahat kami ay may kanya-kanya na rin na mga responsibilidad sa buhay. Yung iba naming mga kaibigan ay busy na sa kanilang trabaho, sa kanilang love life at sa kanilang future. Kaya nahirapan na talaga akong kontakin sila. Alam mo yung mga kaibigan mo na i-message mo ng Monday tapos re-reply Sabado na? Ganon ang mga kaibigan ko, Mama Mia. Tinanong ko silang lahat kung may contact pa sila ni Sam. Pero ang sabi nila ay wala na raw. Hindi na raw kumukontak sa kanila ni si Sam at hindi na raw ito online. Kaya naman, Mama Mia, nagtaka talaga ako. Dahil ba sa galit ni Sam sa akin, lahat ng mga kaibigan namin ay damay? Sabi ko nun sa sarili ko. Bakit ganon? Bakit ganon si Sam? Lumipas pa ang ilang mga buwan. Wala pa ring Sam na nagparamdam sa akin. Wala pa ring Sam na nagpakita sa akin o wala pa ring Sam na kumontak sa akin. Nawawalan na ako noon ng pag-asa, Mama Mia. Hanggang sa may tumawag sa mama ko. Oh, sino tong tumatawag? Di ba pangalan to ng mama ni Sam? Tanong ni mama na siyang ikinagulantang ko habang nanonood ng TV sa may sala. Po, tumatawag sa inyo mama ni Sam? Bakit po? May problema po ba? Anong nangyari kay Sam? Sunod-sunod kong tanong. Teka nga, sagutin ko. Oh, hello, Mare. Mare, may dapat tayong pag-usapan. Ano yun? Uuwi kami dyan. Siguro next week. Mag-uusap tayo ha. Huwag mong paalisin si pare. At saka isali mo na rin si Max. Sasagot pa sana ako pero ang sabi ng mama ay antayin na lang daw namin sina Sam. Hindi talaga ako mapakali noon, Mama Mia. Bakit kaya kami kakausapin ng buong pamilya ni Sam? Makatapos ang ilang buwan, nung umuwi sila ay uuwi pa rin sila. Napakayaman talaga. Nagwawaldas ng pera sa pamasahe ang mahal-mahal pa naman ang plane ticket, sabi ko noon. Pero hindi ako nagrereklamo. Masaya ako na babalik sila dahil ang ibig sabihin lang noon ay makikita ko na ulit ang best friend ko. Pero Mama Mia, ang dumating sa bahay namin ay ang mga magulang lamang ni Sam. Tinanong ko sila kung nasaan si Sam. Ang sabi nila, may dapat daw muna kaming pag-usapan. Max, huwag mong sisihin si Sam ha? Sabi ng kanyang ina. Pero pinilit talaga namin siyang umamin. Umamin po saan? Tanong ko. Umamin sa kung sino ang ama ng dinadala niya. Po? Gulat na gulat ako noon. Ang sinabi ni Sam sa amin,
May nangyari daw sa inyong dalawa nung last time na nandito kami at nag-inuman kayo? Mama Mia, tuwang-tuwa ang mga magulang ko. Alam mo ba yung mukha nung mga nanalo ng loto? Parang ganun ang naging itsura ng papa ko noon. Parang proud na proud siya na may nangyari sa aming dalawa ni Sam. Talaga anak, may nangyari sa inyo ni Sam? At buntis siya ngayon, magkakaapo na ako? Pare, pasagutin muna natin itong anak mo. Totoo ba? Kasi kami akala namin binabae ka eh. Akala namin bakla ka. Kaya talaga kami ay naguguluhan. Bakit may mangyari sa inyo? Baka iba ang ama nun tapos ipapaako sa'yo. Ayaw namin nun. Totoo po. Totoo pong may nangyari sa amin. Mama Mia, kung marinig mo lang ang pagkaka-yes ng papa ko nung panahon na yon ay para talaga siyang nanalo ng milyon-milyon sa loto. Ang mga magulang naman ni Sam ay hindi makapaniwala. Max, hindi naman sa ayaw namin sa'yo, no? Ang totoo niyan ay gusto kita dahil mabait kang bata at mahal mo si Sam dahil best friend mo siya. Pero, ang hindi namin maintindihan, paano ka magiging ama sa anak nyo? Yun ang preference mo, di ba? Nagkakamali po kayo, tita. Akala ko rin po dati na ganun ako eh. Pero nagbago ako. Binago ako ng pagmamahal ko para kay Sam. Mama Mia, parehong natuwa ang mga magulang namin. Agad nilang sinabi sa akin kung nasaan si Sam. Hindi ito sumama sa kanila sa bahay ng tita niya dahil nahihiya raw itong kausapin ako. Nahihiya raw itong harapin ako. Umiiyak pa noon si Sam na nakikiusap sa mga magulang niya na wag akong kausapin dahil baka raw masira ang buhay ko. Ayaw daw naman niyang ipilit ang anak naming dalawa sa akin dahil ang gusto niya raw ay maging masaya ako sa mga choices ko sa buhay. Pero ang hindi alam ni Sam, Mama Mia, ay magiging masaya ako kapag makakasama ko siya. Kaya pinuntahan ko siya sa hotel kung saan sinabi ng mga magulang niya siya nakastay. Pagkatapos ay kinatok ko ang pintuan ng hotel room na yon. Nung bumukas yun, ay niyakap ko agad si Sam. Hindi ko alintana na medyo lumaki na ang kanyang tiyan noon. Sam, bakit hindi ka nagparamdam sa akin? Sabi ko. Sorry. Nagulat ka ba sa mga pinagtapat ng mga magulang ko? Hindi naman kita pipilitin, Max. Alam ko kung anong gusto mo kaya hindi talaga kita pipilitin. Tandang-tanda ko naman ang mga nangyari sa atin nung gabing yon. Ako yung nauna. Ako yung humila sa'yo, sabi niya. Ang dami-dami pa niyang gustong sabihin pero pinigil ko na siya sa pamamagitan ng paghalik ko sa mga labi niya, Mama Mia. Gulat na gulat siya sa ginawa kong paghalik sa kanya. Max, anong ibig sabihin nito? Hindi mo pa ba nararamdaman, Sam? Hindi mo pa ba nararamdaman na mahal kita? Ang totoo niyan, matagal na kitang mahal eh. Kaso dinedeny ko lang sa sarili ko. Dahil gaya mo, bakla din ang pagkakakilala ko sa sarili ko. Mahinhin pa rin naman ako. Pusong babae, kilos babae pa rin. Pero, ang puso ko, ikaw na ang minamahal at wala nang iba. Max, kung napipilitan ka lang dahil sa ginawa ng mga magulang ko, wag ha. Hindi ko naman ipipilit tong bata. Sabi niya. Hindi ako napipilitan. Ang totoo niyan, simula nung mawala ka, lagi na akong kumukontak sa'yo. Lagi kong sinusubukang tawagan at i-chat ka, pero nag-deactivate ka na ng mga accounts mo eh. Hindi na kita makontak pa. Kasi Max, nahihiya ako eh. Nahihiya akong aminin sa'yo na mahal kita. Hindi bilang best friend, kundi bilang babae sa lalaki. Alam ko na hindi ko pwedeng ipilit ang sarili ko sa'yo. Pagpapaliwanag pa niya. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa akin. Dahil ang totoo niyan, mahal kita. Mahal na mahal kita, Sam. Mula pa nung una. Alam ko
Alam ko dahil best friend kita, alam mo halos lahat ng nangyari sa akin. Siguro, mahihirapan kang tanggapin ang pagkatao ko. Siguro mahihirapan kang tanggapin ang mga pagkakamali ko. Siguro mahihirapan kang tanggapin ang mga nagawa ko dati na siguro ikakadiri ng pakiramdam mo. Pero ito ang totoo, Sam. Mahal kita. Mama Mia, wala na akong ibang naging choice noon kundi ang umamin sa kanya ng tunay kong nararamdaman. Inamin ko sa kanya na matagal na panahon nang may nararamdaman akong kakaiba. Kaso lang dinedenay ko sa sarili ko. Kaso lang lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi totoo ang aking nararamdaman. Na lahat ng yon ay talagang pagiging magkaibigan lang. Na nagsiselos lang ako dahil iba na ang close niya. Pero ang hindi ko alam, ang nararamdaman ko pala na yon ay hindi na lang basta-basta paninibugho bilang kaibigan, kundi paninibugho bilang isang lalaki na nagmamahal ng tunay sa isang babae. Hindi naging madali, Mama Mia. Hindi naging madali para kay Sam na tanggapin ako. Oo, tanggap niya ang mga nakaraan ko bilang kaibigan ko, pero bilang karelasyon ay nahihirapan pa rin siya. Lagi niyang sinasabi sa akin paano kung ma-realize ko isang araw na bakla pa rin pala talaga ako. Paano kung ma-realize ko isang araw na hindi pala siya ang tunay na makakapagpaligaya sa akin. Paano daw kung ma-realize ko na lalaki pa rin ang gusto ko. Ilang beses kong pinatunayan ang sarili ko kay Sam. Kahit na nung una ay ayaw niyang magkaroon kami ng relasyon, dahil ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi raw talaga pupwede na maging mag-asawa kami at baka masaktan lang kaming dalawa sa huli. Kahit na ayaw niya na makipagrelasyon sa akin, ay pinatunayan ko sa kanyang nagbago ako. Pinatunayan ko sa kanyang nagpakalalaki ako dahil mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Hindi na muling umalis ng bansa si Sam. Dahil napagdesisyonan ng mga magulang niya na bumili na lang ng bahay dito sa Pilipinas. At dito na nga si Sam at dito na siya nakakuha ng trabaho. At nung maipanganak niya ang anak namin ay inaasikaso ko silang dalawa. Hindi pa kami noon ni Sam officially na naging mag-boyfriend at girlfriend. Pero ang sinabi ko sa kanya, hayaan niya kung alagaan ko siya pati na rin ang anak namin. Mama Mia, lumipas ang halos 6 na buwan. Natapos na ang baptism ng anak namin ay hindi pa rin ako sinasagot ni Sam. Hanggang sa isang araw, nung natulog na ang anak namin at aalis na sana ako at uuwi na ng bahay, nung bigla akong niyakap ni Sam mula sa likuran. Mahal kita Max. Mahal na mahal kita. At salamat sa pagtsatsaga mo sa akin. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Salamat sa pagpapatunay sa akin na mahal mo talaga ako at na hindi mo ako iniwanan at na hindi ka nagsawa na patunayan sa akin na ako ang mahal mo. Lumingon ako sa kanya at niyakap ko siya. Pagkatapos noon ay hinawakan ko ang mga kamay niya at hinarap ko siya. Ibig sabihin ba nito, Sam? Pagbibigyan mo na ako ng pagkakataon. Ibig sabihin ba nito? Mamahalin mo na ako? Sabi ko. Oo. Oo, Max. Mahal na mahal kita. At pumapayag na ako na magkaroon tayo ng relasyon dalawa. Yun ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Isa, Mama Mia, dahil isa din ang nung isinilang ang anak namin sa pinakamasaya at pati rin yung naging kasal naming dalawa nung nakaraang taon lamang. Oo, ikinasal kaming dalawa ni Sam. Ikinasal kaming dalawa ng best friend ko. Tuwang-tuwa ang mga magulang ko, lalong-lalo na ang papa ko. Marami pa rin ang nagtataas ng kilay dun sa mga nakakakilala sa akin dati, dun sa mga naging nobyo ko dati. Meron pa nga akong isang naging ex, Mama Mia, na ang sabi niya baka ginagamit ko lang daw si Sam. Ang sabi niya baka daw
Hindi pa rin daw ako nakaka-move on sa kanya kaya naghanap na lang ako ng babae. Pero hindi ko na lang siya pinansin. Dahil alam ko naman sa sarili ko kung anong totoo. Alam ko sa sarili ko na tunay ang pagmamahal ko kay Sam. Alam ko sa sarili ko na hindi ko sasaktan ng mag-iina ko. Oh, Mama Mia, 2 na kasi ang anak naming 2 ngayon ni Sam. At hanggang ngayon ay masaya pa rin kaming namumuhay kasama ang isa't isa at hindi iniinda ang judgment ng lipunan. Sa lahat po ng mga nagmamahal, sana matuto kayong ipaglaban ang inyong pagmamahalan kapag wala kayong ibang taong nasasagasaan. Kung alam nyo naman na tunay ang nararamdaman nyo sa isa't isa at wala kayong inaagrebyadong tao, pagpatuloy nyo lang yan. Huwag niyong iindahin ang sinasabi ng iba. Ang importante ay masaya kayo. Ang importante ay nagmamahalan kayo. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat po. Ang inyong suking tagapakinig, kasama ang asawa kong si Sam, Max. Naman! Happy ending! Ay, hindi pala happy ending kasi wala pang ending eh. Pero happy ang naging resulta ng paglalaban ni Max sa kanyang nararamdaman para kay Sam. Masaya ako para sa inyong 2, Max. Tunay nga palang wala talagang gender ang pag-ibig. Wala talagang mukha yung pag-ibig. Yung pag-ibig ay parang isang hangin na kailangan mo, nararamdaman mo, alam mong nandyan, pero hindi mo nabibigyan ng mukha. At masayang-masaya ako dahil pinaglaban nyo ang pagmamahalan yung 2. Naway gaya ninyo, lahat ng mga nagmamahal, lalong-lalo na yung mga walang sinasagasa ang iba, ay matutong ipaglaban ng kanilang pagmamahalan. Pero kung may asawa na yung karelasyon mo, may kinakasama na, may boyfriend at girlfriend, ako, hindi ko talaga i-advise sa inyo yung ganon. Ayusin nyo muna ang buhay nyo bago nyo ipapasok ang sinasabi niyong totoong taong minamahal ninyo. I'm happy for you, Sam at Max, at alam kong ganun din ang ating mga tagapakinig. Masayang-masaya para sa inyo. Maraming salamat sa pag-share ninyo ng napakagandang kwento ng inyong pag-ibig. Kung kayo na nakikinig ngayon, kung like nyo ang naging storya ni Sam at ni Max, please do like and share this video. Please do subscribe to our channel and syempre click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa bawat nating upload. At syempre huwag kalimutan na imukbang ang iba nating kwento kung meron din naman kayong time. At kung meron din kayong sariling kwento ng inyong buhay, please do share. Huwag kayong mahihiya. Email that to mamamiacdo0317@gmail.com. Please follow my other social media accounts, Facebook and TikTok, Mama Mia Cagayan de Oro. Ako po ang iisa ninyong tagapagbigay at tagapaghatid ng kwento. Magandang araw sa inyong lahat.